ay makoy-question daw niya ang leadership nito. Kasi ibig barong sabihin nito na kung hindi kasali sa duty ni Chidel ang safetyness ng mga sibilyan, ay kung pagdating sa panahon natatakas sila sa panganib, ay magmumukhang duwag ang Hunters Association. Unlike kung ang duty nila ay ang i-secure ang mga sibilyan, then makakapagbigay sila ng alibay, natatakas din sila para samahan din ang mga sibilyan. So ang ibig sabihin dito ni Bian, mga kaibigan, na regardless sa kung ano pa man ang tungkulin na dapat gampanan ni Chidel, ay ang panganib ay ibang klase raw talaga na maaring darating ang punto na tatakas o lalayo talaga si Chidel. Kung kaya't sinagot ni Chidel si Bian na wikang huwag mong aalahanin ang relasyon namin o ng Hunters Association sa publiko. Ang alalahanin mo ay ang iyong sarili. Na nang masabi yan ni Chidel ay dito naman sa labas ay nagsalita naman si Kanzay na wikang, suko na ako. Wala na akong idea kung anong mga nangyayari sa loob. Kaya nyo bang i-translate ang kanilang mga pinag-usapan ngayon? In which sagot naman ni Sacho na ang ibig sabihin lang daw nito na nakuha na raw ni Beyond ang ticket papuntang Dark Continent. In exchange ay gagawin niya ang hari ng Kaken Empire bilang isang historical o historic hero o bayani. Subalit ang V5 naman daw ay ayaw na ayaw nilang matalo. Kaya upang mapreserba ng V5 ang kanilang dignidad ay ipinadala daw sila itong mga Zodiacs ng V5 para bantayan si Beyond. Natanong naman ni Kanzay na ikabubuti ba raw nila ang pagsunod sa utos ng V5, in which ay sagot naman ni Jel na high risk high return daw ang misyong to, na kung sasablay sila ay mawawalan sila ng tiwala sa kanilang best customer, which is ang V5, kasi posibleng malaki rin ang binabayad ng V5 lalo na sa mga ganitong uri ng misyon. Subalit kung magtatagumpay naman daw sila sa misyong ito, ayon pa kay Jel na posibleng hihintulutan na sila na maglayag patungong Dark Continent with the permission mula sa V5. At of course ay malaki din daw ang tsansa na ang Hunters Association ay makakakuha din daw ng malaking benefits para sa sangkatauhan na rin. Matapos niya ay nagsalita muli si Beyond na wikang ang kailangan lang daw kasi nila ay paniwalaan siya at kontakin ang V5. Kasi ang sasabihin lang daw ng V5 sa kanila kung kukontakin na nila ito ay ang mga salitang sabihan niyo si Beyond na tatanggapin na namin ang paglalayag na may kasamang supervision. At kung yan ang sasabihin ng V5 sa kanila, mga kaibigan, ay ang magsusupervise daw kay Beyond patungong Dark Continent ay walang iba kundi ang Hunters Association. Yun ay kung may tiwala naman daw ang V5 sa Hunters Association, wika nitong si Beyond. Kaya dito na sinabihan ni Beyond si Chidel na wikang yan daw ang kanyang hamon o challenge sa kanila, na ang tunay daw na laban ay mangyayari daw talaga sa Dark Continent. Sabay tinanong niya si Chidel na wikang sasama ba kayo? In which ay sa isipan naman ni Chidel ay napasabi siyang oo, isa itong laban at ang buong Hunters Association ay dapat na sumali sa laban na ito. Kaya dito na sinagot ni Chidel si Beyond na wikang oo, na kung tama raw ang sinasabi ngayon ni Beyond ay tatanggapin daw niya ang hamon. Pero dagdag pa ni Chidel na bago muna yan ay may marami pa raw muna silang bagay na dapat na kumpirmahin muna, in which ay pangiting sagot naman ni Beyond na ayos. Kunin niyo ang kahit na ano, kahit na dugo ko pa. Nasa isipan ngayon ni Chidel ay sabi niya na in-expect na raw talaga ni Beyond na mapagkakamalan talaga siyang isang peking anak ni Netero. Pero sa kanyang sarili ay alam naman daw niya na totoo raw talaga na si Beyond ay anak ni Chairman Netero. At ngayon ay ginagamit daw sila ni Beyond o ginagamit ni Beyond ang Hunters Association bilang stepping stone upang makapunta sa Dark Continent. So matapos niyan ay sinabihan na ni Chidel si Mizai Storm na kontakin na ang V5. Sabay lumabas na itong si Chidel sa selda, habang sa isipan naman ngayon ni Chidel ay wika niyan na napilitan daw silang malagay sa sitwasyon na ito, na kahit pataguro na nangyari ang kanilang deal o usapan, na kahit alam na nilang tinaken advantage lang daw sila ni Beyond, wala naman daw silang choice kasi ito lang daw talaga ang mabilis na paraan para makapunta sila sa Dark Continent. Na ayon pa kay Chidel, napupunta daw sila sa delikadong lugar kasama pa itong tusong kalaban na hindi magdadalawang isip talaga na mandaya sa kanila. Pero hindi rin daw dapat na matalo sila sa laban na ito, kung kaya't dito na sinabihan ni Chidel ang lahat ng wikang mukhang pupunta talaga tayo sa Dark Continent kasama si Beyond. Nadagdag pa ni Chidel na nagbago na raw ang kanilang plano. Isa na raw itong top secret mission at crucial talagang mission mula sa V5, na hindi na lang daw sila ng mga Zodiacs ang gagawa sa mission na ito, kundi kinakailangan na raw talaga nila ang tulong ng entire Hunters Association. In which ay nagsalita naman si Kanzay na wikang, ibig bang sabihin nito na magsasama pala tayo? Saan ang parte na maglalaban tayo? In which ay sagot naman ni Jel na wikang, napapamangha mo talaga ako. Ang sinasabi lang kasi ni Beyond dito na pupunta siya sa Dark Continent bilang isang prisoner, pero tatakas rin siya para gawin ang kanyang gusto. At tayo naman, ang papel natin ay kailangang bantayan si Beyond, bigyan ng solusyon ng mga banta habang nakipaglaban pa
sa mga kasamahan ni Bian. At hindi rin daw nila alam kung ano pa ang aatake sa kanila dito sa completely unknown talaga na kontinente. In which ay sagot naman ni Miss Storm na, pero di ba yan naman daw talaga ang kanilang ginagawa bilang isang hunter. Nasagot naman ni Cheadle na wikang, tama ka, kaya maghanda kayo. Nagsalita naman si Ginta na wikang, sana ay magkakasundo din tayo ni Bian at magkakaroon ng masayang paglalakbay. Nasagot naman ni Clark na wikang, Ginta, napaka-optimistic naman ng mga panaginip mo na yan. Matapos niyan ay dito naman nag-offer si Sacho na siya muna ang magbabantay kay Bian, na nag-agree naman si Cheadle. Kaya bago umalis ay sinabihan ni Cheadle si Bian na dapat rin daw na maghanda si Bian kasi matagal-tagal daw na pagkakakulong ang mararanasan nito. In which ay umupo lang si Bian ng wikang matagal na panahon. Nasa isipan naman ito ay wika niya na maghihintay daw siya hanggang sa kung gaano pa raw katagal ang kinakailangan. So ang overall na pag-uusap nitong Zodiacs dito kay Bian ay nagresulta sa parang common ground mga kaibigan. Kasi kinakailangan din ni Bian ang Hunters Association upang makapunta sa Dark Continent nang hindi pipigilan ng V5 sapagkat napipredict na ni Bian mga kaibigan na papupuntahin siya ng V5 pero kailangan ito ng surveillance. At para kay Bian ay mas prefer niya na ang magbabantay sa kanya ay ang Hunters Association. So ngayon matapos ang eksenang yan ay balik dito kina Steiner na ngayon nagtapos na ang meeting na kung saan ay dito naman siya binati ng IPA director at sinabihan na napakagaling daw ng presentasyon kanina ni Steiner. Bagay na nagpapasalamat naman dito si Steiner. Pero sigurado ba raw itong director na tama ba raw ang kanyang ginawa kanina? Na tanong naman ng director na wikang alin dun? Sagot naman ni Steiner na gaya raw ng sinabi nito sa kanya noon na inilahad daw niya ang lahat ng mga risk sa paglalakbay. Pero sa kabila daw ng mga yon ng kanyang explanation kanina mga kaibigan ay nag-contradict pa rin ang konklusyon ng meeting dahil nagdesisyon pa rin daw ang V5 na pupunta raw talaga sa Dark Continent. Nasagot naman ng director na wala raw problema ang bagay na yan dahil ang kanilang duty naman daw ay ang ipaalam lang naman ang panganib sa paglalayag na ito at ang mag-propose din ng mga ligtas na rutang dadaanan. At kung mag-decide man daw sila o ang kanilang mga customer o kliyente na maglayag pa rin o hindi, problema na raw nila yon. Nang masabi ito ng director ay huminto naman si Steiner sa paglalakad. Kaya tinanong siya dito ng director kung ano raw ang problema. Nasagot naman ni Steiner na wikang ang pananaw daw nila sa librong Journey to the New World ay isa raw talagang fiction. When in fact na ang libro pa lang ito ay isa pa lang libro na ginawa upang magsilbing isang napaka-importanteng reference para sa gagawing paglalakbay patungong Dark Continent. Bagay na nagpatawa naman sa director na wikang, para ka talagang ako. Magiging isa kang magandang manager sa susunod. In which ay nagsalita naman si Steiner na wikang, maganda raw talaga kung ang isang mundo ay tapat o nagsasabi ng katotohanan. Subalit mas importante naman daw ang kapayapaan, di ba? Ang mga salitang yan ay nagpa-agree naman sa director since na kailangan nilang itago ang mga nakakatakot na sekreto ng Dark Continent sa mundo para mapanatili ang kapayapaan mga kaibigan. Matapos ang eksenang yan ay ito na, ipinakita na ang napakalaking ship na gagamiting sasakyan patungong Dark Continent na ang Black Whale. At ito ang Black Whale number 1. At maririnig dito ang reporter na nagsasalita ng wikang, ang Black Whale number 1, isang higanteng transport ship na kayang magdala ng 200,000 na tao o passenger. Ang interior o ang loob daw nito ay simple lang daw dahil naka-specialize daw talaga ito bilang transportasyon na idinisenyo na kayang buuhin in a short amount of time. At the same time ay medyo di rin daw gaano kagastos ang pagpapatayo nito. At ang kanila daw umanong hero o bayani na si Haring Huiguro ay nagdeklara raw na gagawa ito ng 20 pa raw na Black Whale sa loob ng isang taon at ipinapangako rin daw nito na dadalhin daw ay papadala ang milyon-milyong tao sa Dark Continent. At itong kauna-unahang Black Whale na nakikita nila ngayon ay ang sasakyan raw na nakaschedule na gagawing transportation ni na Beyond, ni Haring Huiguro pati na ang 14 nitong prinsipe patungong Dark Continent. At ang mapipili naman daw civilian na sasama sa paglalayag na yan mga kaibigan ay gagawin sa paraan ng isang lottery na ang maaaring mapipili ay isang tao sa bawat 1,300 katao. Kaya isang dream come true raw ang mapapasama dito. Matapos niyan ay dito naman sa isang news studio ay napag-usapan dito ang maraming bagay. Napag-usapan dito ang plano sa paglipat sa bagong lugar pero ang pinaka-focus daw nila ngayon ay ang posibleng banta sa paglalayag. Na ayon dito sa babae ng maximum daw na risk para sa mga nilalang sa lugar na yon ay nasa rank C daw talaga. Maaari ba rong ipaliwanag nitong kasama nila ngayon kung gaano raw kadelikado ang risk na yan? In which sagot naman nitong isa, ang risk na to ay ang mga kagaya raw ng mga shark, bear, mga makamandag na mga nilalang. Ang mga nilalang na ito ay masasalubong mo lang daw kung mamalasin ka.
na maaaring maglalagay pa sa buhay mo sa alanganin. Nasagot naman itong babae na ang mga opinion daw mula sa online o internet ay nasasabing panigurado ay may mga napakadelikadong nilalang daw na naninirahan doon sa dark continent na nasa rank A or B daw. In which patawang sagot naman itong isa na syempre naman wala naman daw hindi magko-consider sa mga possibility na yan na may mga ganitong kadelikadong nilalang daw na nakatira doon. Pero ang akala raw kasi ng mga tao na hindi pa nakapunta ang sangkatauhan o ang mankind sa dark continent dahil sa mga delikadong nilalang na yan. Nadagdag pa niya na marami sa mga ancient ruins ang nade-describe sa mga calamities na naibibigay sa pagpunta sa dark continent. Pero napag-alaman daw nila na ang mga sanhiro ng maraming bilang ng pagkamatay sa pagpunta sa dark continent ay dahil lang daw umano sa mga nakakahawang virus at bakterya na kung saan ay ang modernong medisina ay may pananggana dito. In fact, ang mga liquid minerals daw na may kita sa mga halaman at hayop na nandoon ay maaring nagtatago pa raw ng mga milagrosong compound na maaring tutulong sa sangkatauhan na mag-advance at ma-develop pa. Kaya idinideklara na raw niya ngayon na ang pinakamatinding pag-usbong at pagyaman ng sangkatauhan sa buong kasaysayan ay mangyayari na in the next 10 years dahil ang dark continent daw ay ang lugar na kung saan ay ang mga pangarap ay matutupad. Na nang nasabi iyan nitong lalaki na nasa news ay may kita naman ang isang tao na naglalakad na maya-maya pa'y habang naka-on itong telebisyon sa channel na yon ay dito naman biglang inilipat ang eksena sa lugar ng mga grupo ni Nabian na napatingin ngayon sa kanilang gilid. Nang makikita ang biglaan ring pagdating ng lalaki na mag-isa lang na dahil dito ay medyo napangiti naman si Pariston kasi ang dumating ay si Jing pala na binati ngayon si Pariston sabay sabing pasali naman sa grupo nyo. Diba di nyo tinatanggihan ang ni sino man na interesado? Bagay na gumulat naman kay Pariston at napangiti na wikang akala ko dumating ka para pigilan kami. Nasagot naman ni Jing na sabing kaya nga ako naparito. Kasi itong kaguluhan daw nangyayari ngayon ay ang gustong gusto raw talaga ni Pariston. Kasi ang hilig daw nito ay ang magkaroon ng dalawang choices na depende raw sa kung anong magiging sagot ng Hunters Association sa sasabihin ni Bian patungkol sa paglalakbay sa Dark Continent ay sigurado raw siya na pakakawalan daw ni Pariston ang 5,000 Chimera Ants mga kaibigan. Kasi alam naman natin na kinuha noon ng 100 ship na mula sa Hunters Association ang 5,000 hindi pa napipisa ng mga Chimera Ants na napag-alaman natin ngayon ay galing pala iyon sa order ni Pariston na ang acting vice chairman nung nangyari ang paghakot ng mga itlog ng naiwang Chimera Ants noon. So matapos masabi ito ni Jing mga kaibigan na isang napakalaking revelasyon na posibleng magpapakawala si Pariston ng 5,000 Chimera Ants ay nakangiti pa rin dyan si Pariston mga kaibigan. Kaya dagdag pa rito ni Jing na ang Hunters Association ay hindi na raw ang maliit na playground ni Pariston kung kaya't wag na raw makialam o gumawa pa ng problema si Pariston sa association. Sabay sabi pa rito ni Jing habang kaharap si Pariston na wikang simula ngayon ako na mismo ang makikipaglaro sa iyo hanggang sa magmakaawa raw itong si Pariston na patigilin na si Jing sa pakikipaglaro sa kanya. In which ay pangiting sagot naman ni Pariston na wikang sa wakas bibigyan mo na talaga ako ng atensyon. Napangiting sagot naman ni Jing na sabing well malalaman natin yan. Di mo alam baka'y ginagawa ko lang ito bilang katuwaan lamang. So yan mga kaibigan, nagkaroon agad ng tensyon sa pagitan nitong former Zodiacs. So ang tanong ay ano kaya ang tunay na pakay ni Pariston sa 5,000 Chimera Ants na yun mga kaibigan? At syempre ano rin kaya ang pakay dito ni Jing na biglang dumating sa kuta ng team ni Bian Detro? Well, yan at marami pang revelasyon at sorpresa ang ating malalaman sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ang video sa huling panel na ito. At bonus po mga kaibigan, iginuhit ni Togashi ang mukha ng IPA director nung sa kabataan pa niya. So grabe talaga siguro ang epekto ng pagtanda mga kaibigan sa isang tao. So anyways mga kaibigan, sana ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon at kung ganon, can I get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat at pasensya na po talaga wala po tayong shoutout sa video to mga kaibigan at sa susunod ko na lang pong Hunter x Hunter review ang shoutout sessions. So yan, maraming salamat and see you guys again on my next video.